siya dahil kaya ako'y kinabahan. Dali-dali po akong tawag sa kapatid ni Bossing dahil nga wala po yung mga amo ko dito, out of town po sila. Kaya sabi niya, you go to the management. And then sabi niya, just tell them what happened. Kaya talagang napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Pumunta yung management, inoff lahat ng water heater namin o yung electric heater namin. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Sabi ko sa kapatid niya, okay ba akong lumabas? Sabi ko, parang kinabahan ako. Talaga sobra, kasi yung amoy talaga sobra. Kaya sabi ko, Lord, papuri sa'yo dahil hindi mo ako pinabayaan. At nandun, buti na lang kasi yung management namin, marunong mag-English kasi karamihan ng management namin ngayon talagang wala nga talaga kami. Kaya papuri sa Diyos dahil naandyan siya sa gabay at patnubay niya na hindi niya ako pinabayaan. Kaya glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Tunay nga na walang pinabayaan ng Diyos lalo na sa mga lingkod niya. Amen? Ganun po kabuti ang ating Diyos. Amen? God is good? All the time. And all the time, God is good. Amen. Mayroon pa po? Sino pa po? Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Start na po tayo? Sige po, tayo na po tayong lahat at ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid, Brother Edgar Rilacio, at sa pangunang panalangin ni Sister Estelita, at sa pagsamba naman ay ng pangungunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen? Sige po, tayo po tumayo na. Tayo dudulog sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, O Lord God, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na maunawain. Ang Diyos na dakila at tapat sa iyong mga pangako. Ang Diyos ng aming ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos na nagbigay ng aming mga buhay at ng aming ikinabubuhay. Minsan pa, O Lord God, naririto po ang iyong mga lingkod, nagpapakumbaba, humihingi po ng iyong habag at awa. Minsan pa, O Diyos, naririto po kami, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, sa aming mga gawa, sa aming kapwa, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Upang karapat-dapat po kami, O Lord God, sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Hinihiling po namin na kami iyong linisin, magmula ulong kan talampakan. Nang sa ganon, karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan. Minsan pa, maraming salamat sa kapatawaran at kalinisan na patuloy mong ginagawad sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Minsan po, Lord, hinihiling po namin pakabalutin mo po kami na iyong banal na dugo magmula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganon, wala pong makapanaig na anumang masamang espiritu sa aming pagsamba sa araw na ito. Ganon din, O Lord God, pagpalain mo ang araw na ito. Higit sa lahat, O Diyos, ang preacher na yung sinugo upang maghayag na mabuting balita sa araw na ito. Pakaingatan, looban mo po siya ng malabay na pakpak, kailigtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Maging ang mabuting balita na kanyang ihahayag sa mga oras na ito, pagpalain mo po ito, O Diyos. Sundan ng himala, tanda at kababalaghan ang mga salitang ito at naway loobin mong tumimo sa aming mga puso at aming maisabuhay. Yes, O Lord God, dahil wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Patuloy po namin dinudulog ang araw na ito. Naway loobin mo magtagumpay kami sa aming gagawin sa buong maghapong ito. At ganoon din patuloy namin dinudulog, O Diyos, ang Council of Elders, magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Pagpalain mo po ang DWXI Prayer Partners Foundation International, ang kanilang mga mithiin, O Diyos, na naway ikaw ang masunod, O Diyos. Kaya po, Lord God, sa mga oras na ito, amin na pong inaangkin at pinasasalamatan na ang aming gagawin sa buong maghapon ay tagumpay ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, kasama ng Espiritong Banal na siyang naghahari, magmula pa noon, ngayon at magpasawalang hanggan.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria na aming intercessor, we give you back all the glory, honor, and praises. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. O, purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong katapatan. Yes, O Lord God, prepare us to be your sanctuary. Yes, O Lord God, sa aming pagdulog sa iyo, loobin mo nawa, O Diyos, na mabuksan ang durungawan ng langit. Ibuhos ang biyaya at pagpapala na patuloy mong ipagkakaloob sa amin sa mga oras na ito. Sabi mo nga, where there are 2 or 3 gathered in your name, you are here in the midst of us. Amen. Yes, O Lord God, and we claim that, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, O Yes, Lord, prepare us to be your sanctuary, O Diyos. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Be thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. In thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpakan po muna natin Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino pa ang pinuntahan natin? Si Lord. Lord. Amen. Jesus. Dahil Amen. higit siya sa sapat. Di po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ang lahat na Amen. po ba ay handa na magpuri? Amen. Amen. Sumayaw. Amen. Umindak sa ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng handa. Pumalakpak. Woo! Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah.
Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang kapatanay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa iyo ngayon at kailanman. Wala nang hihigit. Wala nang hihigit sa iyo. Wala nang mapantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa iyo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat-lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang mapantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa iyo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat-lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Higit sa lahat ang lakas na binigay sa atin ng Diyos ngayon. Amen? Amen. Amen. Dahil sobra-sobra tayo, siksik-liglig tayo ngayon. Amen. Talaga naman, pero nandyan ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Ikaw po ang maghari sa aming mga buhay ngayon, O Diyos. Sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng mga problema, pagsubok na aming nararanasan, na andyan ka. Dahil ikaw ang aming gabay at patnubay sa lahat ng panahon. Amen? Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan, sa biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa. Maraming salamat sa mga kapatiran na naandirito ngayon. Alam kong may gagawin ang Diyos sa inyo. Kaya maraming salamat ngayon pa lang. Yes, O Lord God. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah.
Sige po, itaas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Tanda po ng pagsuko yan na wala po tayong magagawa. Amen? Hallelujah. Yes, O Lord God. Panginoon, Ikaw ang maghari sa aming mga puso. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong alisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong alisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong alisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad To God be the glory.
Purihin ka, Ama naming nasa langit. Luwalhatiin ang iyong banal at dakilang pangalan at ang pangalan ng bugto mong anak na si Jesucristo, aming Panginoon tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Dahil you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan at ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Salamat dakilang Ama sa biyaya ng buhay na kalumupo sa amin, sa biyaya ng kalakasan taglay namin ngayon upang muli kami, Ama, sa dako po na ito magsama-sama upang ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Ama, na sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, sa aming pagtitipon, kami po'y inyong samahan. Lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan at muli sa araw na ito, Diyos, mangusap ka po sa bawat isa po sa amin. Bilang iyong mga anak, nais po namin malaman ang iyong kalooban. Nais namin mabatid ang nais mo't gusto mong gawin namin, O Diyos, nang ang lahat ng aming gagawin, Ama, ay magiging ayon sa iyong kalooban at magbigay ng karangalan sa iyo araw-araw. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, mangusap ka sa amin at patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat salita mong hatid sa amin ay lubos po naming maunawaan. Sa aming paglapit, kumakatok kami sa pintuan ng puso mo, Ama naming nasa langit. Dinggin mo nawa ang dalangin namin at ipagkaloob ang kahilingan ng bawat isa ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
sa pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tingin nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito ka. Tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 15, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at linilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sige, papurihan po natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Yan, sige po, pwede na po silang maupo. Meron ba tayong bagong attender? Si sister. Welcome, sister. At mapalad kang nakasama ka namin ngayon. Ang gawain ng El Shaddai po ay hindi ito ibang relihiyon. Ito po ay isang charismatic renewal movement na sa ilalim ng ating simbahang Katoliko. At ang tanging layunin po ng gawain po na ito ng El Shaddai po ay ipahayag ang salita ng Diyos upang yung pananampalataya nating mga Katoliko ay lalong mabuhay. Kung bagay minsan may natutulog, nanggigising lang. Para na kung saan ay patuloy tayong makalapit sa ating Panginoong Hesus. Na ang pangalang El Shaddai ay wikang Hebreo, hindi po yan ay tawag po nito, na sa ating salita yung El ay God, at ang Shaddai po ay makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa atin, ito po ang ating layunin po nito, tayong lahat na mga Katoliko po ay patuloy maibalik sa simbahan. Sa ating simbahan, nang sa ganun po ay patuloy natin maialay sa Diyos yung mga buhay na papuri at pagsamba po sa Diyos.
At mapalad po kayo pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo natin ngayon, ang sabi po dito, nagpapakilala ang Panginoong Hesus na kung saan ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. Sa isang puno ng ubas na kung saan ay ang ugnayan ng Diyos at ng tao ay inihahalin tulad niya sa isang puno. Sa isang puno at sa mga sanga ng puno pong ito. Na sa atin po mga kapatid, sa ating Jesucristo, dito po natin makikita ano pang ugnayan meron tayo sa Panginoong Hesus. Na hindi lang basta dapat nakikita natin o nalalaman natin siya yung ating Panginoon, Panginoon po natin sa buhay natin. Pero ang tanong, ano yung ating ugnayan sa Panginoon pong ito? Gaano kalapit yung ating buhay po sa Kanya? Na kagaya po ng tinuro ng Panginoong Hesus na panalangin yung Ama namin, di ba? Diyan po sa Ama namin na panalangin, ipinapahayag ng ating Jesucristo kapag kayo nananalangin, itong sabihin nyo, Ama namin, ipinababatid sa atin ng Panginoong Hesus kung gaano kalapit yung ating ugnayan sa Diyos. Amen. Na siya hindi iba sa atin, tayo hindi iba sa Kanya. Ama natin siya, anak tayo. Amen? Amen? Kung may ama ka dito sa lupa, diyan mo makikita anong ugnayan mayroon ka sa iyong ama. Kaya dito rin sa ating Panginoong Jesucristo, dito sa Ebanghelyo po nito, inahalin tulad niya yung ugnayan ng tao at ng Diyos sa isang puno. Na kung saan makikita natin, hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang isang puno at ang kanyang mga sanga. Amen? Amen. Paano natin makikilala ang isang puno? Ang sabi nga ang isang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Marami tayong kinakain na prutas. Amen? Amen. Pero maraming prutas tayong kinakain na hindi natin alam kung ano yung puno. Amen? Amen. Kung ano yung puno ng prutas na yan. Maliban na minsan na tayo mismo ang pipitas ng prutas na yan, buhat sa puno, makikilala natin, ito pala yung puno ng kalamansi. Amen? Masasabi mong puno ng kalamansi yun kasi doon mo nakuha yung bunga na kung saan ay tinatawag na kalamansi. Amen? Nakikilala natin po yan. Kaya sa atin po mga kapatid, minsan may mga tinatawag po nito, may mga sanga na minamarkot, di po ba? Kapag namarkot na po yung sanga na yan, hinihiwalay na yan sa puno tapos itinatanim. Wala pa namang bunga na kung saan sinasabi natin prutas na kung saan ay prutas ito ng sanga. Amen? Diba? Kaya kapag yung prutas na yun ay tinawag mong prutas ng sanga, ang tawag sa prutas na yun, sanga. Amen. Taglay-taglay ng sanga, anang prutas, yung pangalan ng puno. Amen? Amen. Pangalan ng puno, ang dala-dala ng prutas pong iyon. Amen. Kaya sa atin po minsan may minamarkot na sanga. Kapag naitanim na yung sanga na hiwalay na sa puno at naitanim, anong tawag doon? Sanga? Hindi na sanga ang tawag. Nagiging puno na iyon kasi nakatanim na po siya. Amen? Nagiging puno na siya. Sa atin po ngayon, dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin na ang isang puno po ay makikilala ng natin kapag sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kita ng kanyang bunga. Sino ang nagbibigay o ano ang ibinibigay ng puno sa sanga? Ang puno po ang nagbibigay ng buhay sa sanga. Amen? Amen. Kapag ang sanga hindi na nakaugnay sa puno, ang sanga ay mamamatay. Amen? Ang sanga ay mamamatay. Kaya kapag ang sanga na iyan hiwalay na sa puno, hindi na yan dadaluyan ng buhay galing sa puno at hindi na iyan dadaluyan ng bunga na galing sa puno. Ang sabi po dyan na ang sanga po na to, kinakailangan po
para manatiling taglay ng sanga ang buhay, kinakailangan po ang sanga pong iyan ay nananatili na nakaugnay sa puno. Amen? Kapag hindi na tawag nito, ang sanga ay nakaugnay sa puno, ang sanga po na iyan ay mamamatay. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi po dito sa talata po 6, ang sabi sa talata 6 ay ang ganito, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Narinig niyo po? Amen. Ang sabi po, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo, tulad ng isang sanga. At anong gagawin po sa sanga pong iyan, mga kapatid? Ang sabi po, ang sangang hiwalay sa puno at natutuyo, mga kapatid, ang sabi po dyan ay, ang tanging pakinabang niya ay iginagatong. Amen? Ang sabi po, iginagatong, sinusunog na lang yung sanga pong iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit apak-apakan ng tao yung mga sanga na yan, pagbali-balain, walang pakialam ang puno dahil hiwalay na sa puno yung sanga pong iyan. Kung tayo po'y napahiwalay sa puno, ang isang sangay hiwalay sa puno at ang sanga pong hiwalay sa puno, sabi po dyan, ay sinusunog. Payag ka bang igatong ka? Payag ka bang panggatong ka na lang? Hindi po. Ang init kapag sinisilaban ka. Di po ba? Ang init po noon, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Subalit, ano nga po ba ang nakapagpapahiwalay sa tao sa ating Diyos? Amen? Kasi ang sabi po dyan, ang sanga po, ang sabi po dyan, ay pinuputol. Amen? May sangang pinuputol po, at ang sangang pinuputol na yan yung sanga na nahihiwalay na sa puno, kaya natutuyo na po yung sanga na yan. At ang sabi po, ang sangang iyan, iniipon na lang at sinusunog yung mga sanga pong iyan. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kapag tawag po nito, ang buhay po natin ay napahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo, yung buhay na galing kay Jesus, nawawala po sa atin. Amen? Amen. Nawawala po sa atin ang buhay po na yan. Kaya kinakailangan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yung buhay natin laging nakaugnay sa Diyos. Amen? At para yung buhay na galing sa Diyos ay manatili po sa atin, kinakailangan natin ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen? Kung ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay, kapag yung salita ng Diyos ay pinakikinggan po natin, yung buhay na galing sa Diyos, pumapasok sa atin. Amen. Sabi ko nga, kanina, iba talaga yung nagbabasa ka ng Biblia. Amen? Kaysa nakikinig ka lang ng homily, Amen. ng sermon. Di po ba? Kasi kapag tayo po nagbabasa ng Biblia, mauunawaan mo yung sinasabi doon, mga kapatid, yung ipinapaliwanag, kasi alam mo kung saan nanggaling yung ipinapaliwanag. Amen? Ikaw mismo, napakasarap kasi ikaw mismo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia, na kung saan maramdaman mo nung oras na yan kung ano yung pangungusap ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng salita niya na binabasa natin sa Biblia. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan, para yung buhay po natin na ito ay huwag po mawala ng buhay na galing po sa Diyos, huwag natin iyan ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang sabi ni San Pablo sa Roma chapter 6 verse 13, huwag ninyong ipailalim ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Ang alinmang bahagi ng inyong katawan ay huwag ninyong ipailalim sa kasalanan upang gamitin sa kasamaan. Amen? Huwag ipailalim. Kasi kapag ipinailalim po natin iyan, mga kapatid, yung buhay po na yan na galing po sa Diyos ay hindi nadadaloy po sa atin. Kundi yung buhay ng kasalanan, ito po yung dadaloy sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi po dyan, dapat yung buhay po natin ay inilalagay natin sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Amen? Upang ang buhay po na yan ay magamit sa kanyang kaluwalhatian. May sinasabi po dito si Pablo sa aklat ng Epeso, kabanata po ay
Itong sinasabi niya sa aklat po ng Efeso, kabanata po ay 4, at talata po mga kapatid ay talata po ay 17, o 27. Itong sinasabi po ni Pablo na kung saan, ang sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Mayroon siyang pinapakita dito na kasalanan na umiiral sa buhay ng tao. Na ang sabi niya, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Amen? Huwag niyong bigyan ng puwang ang dyablo. Kaya ang sabi po dyan, yung magnanakaw ay sabi niya, huwag nang magnakaw. Isang uri lang po yun ng kasalanan. Amen? Isang uri ng kasalanan, mga kapatid, na kung saan ay nagiging daan para na ang buhay po natin mapasok po ng kalaban. At magamit tayo ng kalaban sa paggawa ng hindi mabuti. Kaya sabi po dyan, yung magnanakaw, sabi niya, ngayon magtrabaho ka na. Amen? Nang sa ganon, magamit ka ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa mga taong nangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kailan po naputol ang relasyon ng tao sa Diyos? Nung ang tao'y nagkasala, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, yung relasyon ng tao at ng Diyos ay naputol. Amen? Naputol iyan, mga kapatid, sa ating Hesukristo. Na yan ang relasyon na kinakailangan maibalik po iyan para muli yung buhay mayroon galing sa Diyos ay taglayin ulit ng tao. Gusto niyo bang taglayin yung buhay na galing sa Diyos? Sinong nais magtaglay niyan? Taas ang kamay. Ang sarap ng buhay na galing sa Diyos. Amen. Kasi kapag wala yung buhay na galing sa Diyos, hindi mo siya mamahalin. Amen? Amen. Bakit ka mahal ng anak mo? Kasi yung buhay meron siya galing sa iyo. Amen. Amen. Kaya kung wala rin sa atin yung buhay na galing sa Diyos, hindi natin siya matututunan mahalin. Tama o tama? Tama. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Kaya kinakailangan, yung buhay na naputol dahil sa kasalanan, mga kapatid, maibalik po iyan. Kinakailangan maibalik iyan. Minsan po ay may nakita akong bata sa malapit sa park po namin. Alam natin, minsan pag tag-araw ay mahilig yung mga bata magpalipad ng saranggola. Nakakita na ba kayo o nakapaglaro na kayo magpalipad ng saranggola? Yes. Ngayon po, yung bata na yon ay pinapanood ko po habang pinapalipad yung kanyang saranggola. Tuwan-tuwa po siya. Tuwan-tuwa yung bata po. Na habang po yung kanyang saranggola po ay pataas ng pataas, yung lipad ng saranggola niya. Subalit, sa hindi inaasahan, yung tali ng saranggola niya ay napatid. Napatid yung tali ng saranggola. Kaya pinagmamasdan ko yung saranggola, habang pinagmamasdan din ng bata yung saranggola kung paano gumigiwang yung lipad na kung saan ay pabagsak. Dahan-dahan, na kung saan yung saranggola niya ay pababa ng pababa. At nung bumagsak yung saranggola niya po doon sa malayo, yung bata po, ang ginawa ng bata, tumakbo kung saan bumagsak yung saranggola niya at pinulot yung saranggola pong iyon. Nung makuha niya na yung saranggolang iyon, muli niyang pinagdugtong yung tali. Pinagdugtong niya yung tali. At nung nakadugtong na ulit yung tali, muli niyang pinalipad yung saranggola at nakalipad na naman. Amen? Bakit nakalipad yung saranggola? Kasi muling pinagdugtong ang tali. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa atin ng Diyos upang yung relasyon ng tao at ng Diyos na naputol ay muling maidugtong. Amen. Muling maidugtong yung naputol na relasyon ng Diyos at ng tao na sa pamamagitan ng pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay para po sa atin, yung kasalanan po na dating nagpahiwalay po sa tao sa Diyos, ngayon pinawi na ng ating Panginoong Hesukristo. At habang tayo po
dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon po ay nagkakaroon ng maayos na relasyon o ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kung yung relasyon na yan ng tao at ng Diyos ay naputol noon, nung magkasalat si Eva at si Adan, at ngayon na yan ay ibinalik na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, papayag ka pa bang maputol iyan? Hindi. Papayag ka pa bang maputol ulit iyan? Hindi tayo dapat papayag. Amen? Kaya para hindi maputol muli yung buhay na yan, na ibinalik na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa ngitan ng ating pananalig po sa Kanya, kinakailangan mga kapatid, yung buhay meron tayo ngayon, wag na natin hayaan ilagay sa ilalim ng kasalanan. Amen? Amen. Mabait ba si Lord? Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang tungkulin din po ng puno po mga kapatid ay magbigay ng bunga. Amen? Magbigay ng bunga. Tayong lahat po ay, sabi po dyan, yung sangang namumunga ay pinuputulan. Amen? Pinuputulan yung sangang namumunga para lalong dumami ang bunga. Ito yung part na kung saan, mga kapatid, ang sabi nga po ay, minsan ito yung mahirap na kalalagayan ng isang Kristiyanong nakikipag-isa kay Kristo. Bakit ito yung mahirap? Kasi maraming gustong alisin minsan si Kristo sa buhay natin. Amen? Amen. Na minsan, hindi ganon kadali. Hindi ganon kadali tanggapin yung mga nais alisin ni Kristo sa buhay po natin para po tayo, ang bawat isa po sa atin, ay magiging ganap na magiging kagamit-gamit para sa Diyos. Amen. Amen? Amen. May mga inalis na ba si Lord sa buhay niyong iniyakan niyo? Di po ba? Minsan meron, di po ba, mga kapatid sa ating Kristo? Pero makikita natin minsan, kaya lang inaalis iyon ng Diyos, kasi alam ng Diyos, hindi iyon makakabuti sa iyo. Amen. Amen? Makakasama po yun sa atin. Pero minsan, kaya tayo nasasaktan mga kapatid, pero kung bubuksan lang natin minsan yung ating pangunawa, mayroon lang talagang gustong gawin ang Diyos na mas makakabuti sa bawat isa po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tungkulin po, isa po sa ginagawa po ng puno, mga kapatid, ay ang ganito. Ang isang ginagawa po ng puno, ang kanyang mga sanga ay itinataas. Amen. Ang kanyang mga sanga ay itinataas. Amen. Ang puno ay nasa baba, ang sanga ay nasa taas. Kapag ang puno nasa taas, nabuwal po iyon. Ano? Ayan, dinaanan ng malakas na bagyo po iyan. Di ba? Kaya makita natin, nasa taas yung sanga, ang puno ay nasa baba. Si Kristo yung nasa baba, siya ang puno. Amen. Tayo yung sanga. Diyan natin makikita yung kabutihan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpakababa. Nagpakababa ang Panginoong Hesus para lahat tayo ay mapaglingkuran upang yung isang sanga ay maitaas ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Di ba yung puno ang nagtataas ng sanga? Kaya si Kristo nasa baba. Ang Panginoong sa baba, tayo nasa taas. Anong layunin ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng salita ng Diyos, walang ibang layunin si Kristo kundi dalhin tayo sa itaas. Amen. Marami tayong hinahangad, marami tayong plano sa buhay natin, maraming mga bagay na nagtataas po sa atin. Amen? Na nagtataas po sa atin. Pero ang tanong, hanggang saan kanya kayang itaas? Ng mga bagay na yan. Pero ang ating Panginoong Kristo, isa lang kanyang sinabi, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. At ang pangalawa, mga kapatid, nanalangin minsan ang Panginoong Hesus ang kanyang panalangin. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, ang kanyang panalangin sa talata po ay 17, kabanata 17 at talata po ay 20 at
4, sabi niya, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Kung saan nakatanim yung puno, kasama ng puno ang mga sanga. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, nais ko silang makasama sa kinaroroonan ko. Amen. Kung si Kristo ay naroroon sa piling ng kanyang Ama, nais ni Kristo yung sanga kasama niya doon sa piling ng kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Ang sabi sa sulat ni San Pablo, sa aklat ng sa pangalawang sa unang sulat niya sa aklat ng Korinto kabanata 6 at talata 17. Ang sabi rito, ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Ang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay kaisa niya sa Espiritu. Ibig po ipakita dito ng ating Panginoong Jesus, kung anong espiritong taglay ni Jesus, espiritong taglay ng taong nakaugnay sa Kanya. Amen? Nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa pangalawang Korinto kabanata po ay 4, o kabanata ay 3, talata po ay 18. Ang sabi rito, at ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago ng ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Amen? Ang sabi po, ang Espiritu na to ang nagbibigay sa atin ng kaningningan na mayroon si Kristo. Amen? Kaningningan na taglay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaningningan na iyan na taglay ng Panginoong Jesus, taglay-taglay mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Amen. Busilak sa kaputian. Paano mangyayari sa isang tao na ang taong ito ay magiging isang busilak sa kaputian sa paningin ng Diyos? Mangyayari po iyan, nagiging ganun tayo sa paningin ng Diyos, isang busilak sa kaputian sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa iyo. Amen. Amen. Tingin natin sa ating kapwa, ganito lang, tao lang, simpleng tao lang, as in tao lang. Pero kapag ang Diyos ang tumingin sa iyo, hindi ka basta-basta tao lang. Kundi tao na nagtataglay ng kaningningan, mayroon ang Diyos dahil sumasayo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Masdan mo yung katabi mo. Nagniningning ba yung mata? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Glory to God. Ganun po mga kapatid. Minsan, kung atin lang titingnan, kung bubuksan lang natin ang ating pananaw sa kung ano mayroon ka na kaloob ng Diyos, hindi mo masasabing pangit ang buhay meron ka. Amen. Amen? Amen. Hindi mo masasabi po yan. Alam mong napakaganda ng buhay meron ka. Amen. At kung ang yung buhay na yan na meron ka galing sa ating Panginoong Jesucristo, biro mo tagadala ka ng glory ng Diyos. Amen. Nababalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos dahil sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Kung yan ang magiging pananaw natin sa isa't isa, sisirain mo ba yung kapwa mo? Hindi. Dahil kapag sinira mo yung kapwa mo, ang sinisira mo, yung kagandahang mayroon ang Diyos sa tao pong iyan. Amen? Amen. Kaya kapag yan ang ating tinatanaw, tiyak mamahalin mo ang kapwa mo. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Kristo, mag-ibigan o magmahalan kayo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya gano'n na lang ang sinasabi po ng ating Diyos na ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, parurusahan ko ang sino mang magwasak ng templong iyan. Ano yung templong iyan? Tayo po ito. Amen?
Tayo po na kung saan nakaugnay sa ating Panginoong Kristo, tayo yung templo po ng Diyos, mga kapatid, na bilang templo po ng ating Panginoong Kristo, naririto na nanahan po yung kaluwalhatian ng Diyos po sa atin. Kaya ang sabi po diyan, ang sisira sa templong iyan na pinananahanan ng kaluwalhatian po ng Diyos ay parurusahan ng Diyos. Minsan tinitingnan po natin, paano natin ito sinisira? Sinisira natin ito sa pamamagitan ng mga bisyo mayroon tayo. Sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin na nakakasira sa templo pong ito. Subalit minsan mga kapatid, yun lang ang ating tingin. Pero minsan hindi natin nakikita kung paano natin sinisira yung templo ng Diyos sa pangitan ng ginagawa nating hindi maganda sa ating kapwa. Amen? Na ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag ginagawa natin yan sa ating kapwa, sinisira yung templo na yan na kung saan naririyan nananahan ang kaniningan po ng Diyos, ang sabi niya, parurusahan ko. Amen? Kung may takot ka kay Lord, gagawin mo kaya iyan? Hindi. Amen? Hindi natin iyan gagawin, mga kapatid. Kung tayo lang po ay may takot sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya ang bawat isa po sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, ang paningin ng Diyos sa tao hindi niya inaalis, ito'y nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Amen? Ang sarap, no? Yung salitang bawat oras, bawat saglit. Biro mo, hindi ka nawawala sa paningin ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay laging nakatingin sa iyo. Bakit? Ikaw ang nagpapasaya sa Kanya. Amen. Ikaw ang kaligayahan ng Diyos. Walang nakapagpapasaya sa daigdig po na ito sa Diyos araw-araw, kundi ikaw na kung saan nagtataglay ng kaningningan, kaluwalhatian po ng Diyos. Amen? Alam mo, minsan napunta ako dati dun sa isang probinsya, yung dinadaanan namin, sakay kami ng bangka, na kung saan ay malawak din na ilog, pero puro bundok yung paligid na yan. Nakakatakot, kaya sabang ang ilaw namin nasa harapan lang, basta yung paligid madilim na. Kaya habang kami nandoon sa ilog, ang iniisip ko, wala kayang anaconda dito? Kasi napakadilim ng paligid ba, yung gano'n, tapos mga kabundukan. Kaya kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Pero nung makakita po ako, mga kapatid, nung isang puno na punong-puno ng alitap-tap, ang ganda masdan. Ano? Tuwan-tuwa ako na pinagmamasdan yung isang punong-punong-puno ng alitap-tap. Kaya sabi ko, siguro ang Lord ganon, tuwan-tuwa siyang pinagmamasdan tayo sa daigdig na to. Amen. Bakit? Taglay mo yung kaningningan ng Diyos. Uulitin ko po yan. Na ang sabi po, habang tayo nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo, sumasa atin ang Espiritong mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na kinakailangan yung taglay ng puno na bunga makita po sa atin. Amen? Makita sa atin. Si Kristo ang puno, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kung ang puno ay pag-ibig, ikaw ang sanga na nakadugtong sa puno ng pag-ibig, ano kayang bunga ang dadaloy sa iyo? Galit? Sama ng loob? Hinanakit? Puot sa kapwa? Hindi yon ang dadaloy sa iyo. Dahil nakadugtong ka doon sa puno ng pag-ibig, ang dadaloy sa iyo bilang sanga ay pag-ibig. Amen. Pag-ibig na ang sabi po, pag-ibig na kayang daigin ang anumang kasamaan mayroon sa mundo pong ito. Na ang sabi po, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mangingibabaw lang ang kabutihan kung ang pag-ibig ang siyang naghahari sa puso ng bawat tao. Amen? Na kinakailangan ang pag-ibig na yan ganap makadaloy sa atin sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay upang makadaloy sa atin ang bunga na nais ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kitang-kita ko sa iyo ngayon ang bunga ng pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Naramdaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos nung Sabado? Di ba? Araw ng mga puso nung Sabado, di po ba? Ayan, naramdaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Ayan. Kapag naramdaman yung pagmamahal ng Diyos, di ba, napakasaya. Amen. Kapag ang puso ng tao, kaya ang sabi po yan, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pagkasunod, anong kasunod ng bunga ng Espiritu? Kagalakan. Alang naman mayroong umiibig na malungkot. Di po ba? Kapag napuno ang puso mo ng pag-ibig, tiyak mapupuno din iyan ng kagalakan. Dahil kagalakan ng puso mo ipadama sa sino paman yung pag-ibig na taglay-taglay mo galing sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Minsan po, may bata po akong nakita. Sinusundan ko sila mag-ina. Yung bata po hawak-hawak ng ina sa kamay. Inaakay niya. Minsan yung bata po ay dahil natututo pa lang lumakad yung bata, hindi pa masyadong sanay, hawak-hawak ng kanyang ina. Sinusundan ko sila. Minsan natitisod yung bata pa, tila bagay madadapa, pero hindi natutuluyan madapa kasi hawak ng nanay yung kamay. Amen. Ngayon, papunta din po sila doon sa park malapit sa amin, sa tapat ng simbahan, may maliit na park po doon. Doon sila papunta, yung mag-ina na yon. Nung nandoon na sila sa park po na yon, yung bata nagpumiglas nung makakita ng maraming bata. Nagpumiglas doon sa kamay ng nanay niya hanggang sa makabitaw. Nung makabitaw na po yung bata, tumakbo yung bata. Patakbo doon sa maraming kabataan. Ang problema lang, hindi pa siya nakakarating doon, nadapa na. Nadapa yung bata at umiyak yung bata. Dinampot siya ng nanay niya at muling itinayo. Pero sabi ko, kanina yung bata, sa haba ng kanilang nilakad ng nanay niya, bago makarating dito sa park, hindi man lang natumba. Hindi man lang nadapa. Bakit po? Kasi hawak-hawak ng nanay yung kanyang kamay. Pero yung bata, nung bumitaw sa kamay ng kanyang ina, hindi pa nakakalayo, bumagsak na. Amen. Amen. Hindi pa nakakalayo, bumagsak na. Ganyan din po ang buhay natin kapag tayo bumitaw kay Kristo. Amen. 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 Kapag tayo humiwalay sa ating Panginoong Kristo, kapag tayo nawalan ng ugnayan sa ating Panginoong Hesus, ganyan ang magiging buhay natin. Pero habang ang buhay natin nakaugnay kay Kristo, anumang pagsubok meron ka sa daigdig na to, mananatili kang matatag. Itataas at itataas ka ng ating Panginoong Kristo. Hindi ka niya hahayaan bumagsak. Amen. Hindi ka niya hahayaan bumagsak. Itataas ka ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang ating pahalagahan sa buhay natin. Araw-araw ang magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Tayo po'y dumalangin sa pangitan ng awitin pong ito. Nahingin natin sa Diyos na maghari siya sa buhay po natin. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo.
Sabihin po natin, Panginoong Jesus, Panginoong nais kong maging katulad mo. maging katulad. Patawarin mo ako Patawarin sa lahat kong nagawang kasalanan. sa lahat ng nagawang kasalanan. Linisin mo ako Linis ng banal mong dugo ng banal sa lahat kong karumihan, sa lahat kong nagawang pagkakasala. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus Kristo. Pagkalooban mo ako ng isang pusong dalisay, pusong sayo nagmamahal, pusong walang ibang hangarin, kundi ikaw ay parangalan sa bawat gagawin ko araw-araw. Ama naming nasa langit, dalangin ko po, pagharian mo ang bawat isa po sa amin. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu, nang ang puso po namin ay mapuno ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Nang anumang kasamaan o Diyos na umiiral sa daigdig po nito, ay madaig namin ang kabutihang nais mo, o Diyos, na gawin po namin. Panginoong Hesus, hawakan mo kami na iyong pagpalang kamay, nang hindi po kami mapawalay po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kung paano, Panginoon, ipinako ang kamay mo sa krus, ipako mo kami sa kamay mo, Panginoong Jesucristo, nang hindi na po kami mapawalay po sa iyo. Ang kamay mo, O Diyos, ang siya naming kailangan araw-araw. Ang kamay mo ang siya naming pag-asa araw-araw, Panginoong Jesucristo. Kaya dalangin namin, Lord, ang kamay na to'y manatili nawa na siyang may hawak sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, at nananalig kami na ang kamay mo iyan ay kamay na inilalaan mo sa amin sa mga sandaling ito para ipagkaloob anuman ang aming kahilingan. Kausapin niyo ang Panginoong Jesus, singin niyo sa Kanyang ibig niyo. Sa ating katahimikan, iparating mo sa Kanya ang nais mong hingin. Nakikinig sa iyo ang Panginoon. Naririto siya para ang Kanyang kamay iabot sa atin at iabot sa atin ang ating mga kahilingan. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dinggin mo ang dalangin ng bawat isa. Tulad ng iyong pangako, Panginoong Jesus, anumang hilingin namin sa iyong pangalan, kami iyong diringgin at ipagkakaloob ang aming kahilingan. Batid mo, Lord, ang nilalaman ng kanilang puso. Batid mo ang kanilang mga suliranin na inilalapit sa iyo upang hingin ang tulong mo, Diyos, na ang lahat na ito'y mapagtagumpayan. At buong puso kaming nananalig nang hindi magagawa ng tao, magagawa mo po sa amin. At ngayon din, Panginoon, ay aming inaangkin ang tulong na nanggagaling po sa iyo. Darating po sa amin. Ang aming kahilingan sa iyo, darating sa amin. Panginoong Jesus, salamat po. Patuloy mo kaming balutin ng banal mong dugo, tanglawan na iyong liwanag, dalhin, O Diyos, sa matuwid na pamumuhay, upang ang bawat isa po sa amin, O Diyos, ay patuloy, Panginoong Jesus, magiging daluyan ng iyong kabutihan, ng iyong kaluwalhatian, ng mga pagpapala mong ipinangako sa amin. Salamat, dakilang Diyos, patuloy mong ang aking mga kapatid to biyayan magandang kalusugan, kalakasan, maging ang kaming mga mahal sa buhay, O Diyos, patuloy mong pagpalain. Araw-araw, O Diyos, pagkaloob mo sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mabubuting bagay na kanilang kailangan. Pagpalain mo mga taong kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Jesus, at sa pagitan po, Ama, ng paglilingkod ng aking mga kapatid na to, ang pag-ibig mo ay maghari po sa taong kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na dapat, salamat sa Kanyang biyaya, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo.
mananatili tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka makaranas. Lulukubin niya sa nilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinagrurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa itong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kinalaling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagalimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang masalita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.